Ang pera ng health ay dapat mapunta po sa health. Dahil maraming mga kababayan, kaya naisipan ko ngayong Malasakit Center noon. Dahil yung mga kababayan natin naghingi ng tulong kahit sa ahensya, pumipila na madaling araw dyan sa tabi, nag-aantay para lang po makahingi ng tulong. Eh, ba't mo pahirapan ng Pilipino? Pera po yan ng Pilipino, dapat po ibalik sa kanila. Dyan po nag-umpisa yung Malasakit Center, dyan ko po naisipan. Nalungkot po ako na zero ang budget ng PhilHealth. Alam nyo ba na isa yan sa pinaglaban ko? Nagkaroon na po ako ng 10 hearings sa Senado. First 5 hearings tungkol sa health emergency allowances. Dahil maraming nagreklamo sa opisina ko na hindi pa nababayaran ang HEA. Alam nyo, kailangan kayo ng ating bansa ngayon. Lalo na sa nangyayari ngayon. Alam naman po natin lahat kung ano-anong kabulastugan na nangyayari. So, nandyan po kayo. Pagtanggol nyo naman ang ating bansa din. Kailangan po namin kayo talaga. Kailangan po kayo ng ating bansa. Mahal naman natin lahat ang ating bansang Pilipinas. Hindi po ba? So, ngayon po, ang huli magsasalita ay ang binansagan ng sambayan ng Pilipinong Mr. Malasakit. Ito pong taong ito, senador natin, ang tanging bisyo lang nito ay ang magserbisyo. Ang aking best friend, Senator Bongo. Magandang gabi po sa inyo lahat. Pasensya na medyo sakit lang yung kuto-kuto sa Bisaya. Galing pa po ako ng opisina kanina, kasama kami. Galing po ako ng Batangas, San Jose, sa inauguration ng Super Health Center. Pumunta rin ako sa Tondo, sa mga nasunugan kanina ng tanghali. Sa Senado naman. Yan man po ang aking pinangako sa Pilipino. At yan lang po pwede kong ipagmalaki sa Pilipino, ang aking pagsiservisyo. Wala lang pong iba. Kung ano yung natutunan ko dati kay Tatay Digong, yun lang po ang ginagawa ko. Sa servisyo lang, gawin mo lang yung tama at hindi ka magkakamali. At yan po ay patuloy kong ginagawa sa ngayon. At kanina may lumapit kasi papasok ako, nagpapasalamat sa mga tulong, si ma'am kanina, natulungan raw siya. Sabi ko, huwag kang magpasalamat sa akin. Sa totoo lang, ako po ang dapat magpasalamat sa inyo. Dahil binigyan niyo po kami ng pagkakataon na makapagserbisyo po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hindi ko po sasayangin yung tiwalang binigay niyo sa akin. Magtatrabaho naman po ako para sa Pilipino. Hindi po ako politiko. Sa totoo lang, hindi po ako politiko. Hindi niyo ako marinig na mangako sa inyo na gagawin ko itong bagay na to. Gagawin ko lang po ang aking trabaho. Sa totoo lang, hindi ako politiko kaya nadudumihan ako sa politika. Napaka-dumi ng politika. Sobrang dumi ng politika, ako po'y nasusuka. Kaya kung makakalabas ka lang sa politika, lalabas na po ako. Kayo po ang nagbibigay lakas sa akin na ipagpatuloy po. Kasi kung susuko tayo, mas lalo tayong aapihin. So, importante nga dito, magtulungan tayo. At kayo po ang pag-asa dahil kayo po yung nakakapagdala ng mga balita na sa kaalaman ng taong bayan. Yung totoo lang po. Wala po akong hilingin sa inyo. Sabihin nyo lang po yung totoo. Huwag yung invento. Kung ano lang yung totoo at malalaman ng mga kababayan natin. At tama yung sinabi ni Senator Bato kanina, kailangan namin ang inyong tulong ngayon. At tatanawin po namin malaking utang na loob yan. At we should win. Mananalo dapat tayo ngayong eleksyon nito. At huwag niyo pong kalimutan ang aking mga kasama. Of course, si Senator Bato, katabi ko yan. Kasama kami. Hindi lang sa Senado, noon pa sa Davao. Kilala na po kami since 2001. 23 years na po kaming magkakilala. At of course, si Ipe, 2003. Parati po yan sa Davao dahil gusto niya pong gawing pelikula yung buhay
ni former Mayor, then Mayor Rodrigo Duterte. Pero hindi niya talaga napilit dahil ayaw ni Mayor. Mabait po yan si Philip Salvador. At saka kung ang tawag niya sa akin, ang Mr. Malasakit, ang bisyo ko ay magserbisyo, may pangalan na kami ni Robin sa kanya. Kasi Ipe yung pangalan niya, di ba? So, binansagan siya kayo Mr. Epektibo. Samahan ko lang ho, mga good boys. Yan lang ho mga sinasamahan. Itaga mo sa bato, ha? Itaga nyo sa bato. Good boy talaga, si Senator Bato. Itaga nyo sa bato. Hindi kayo iiwanan ni Senator Bato. Paglalabang kayo. Itaga nyo sa bato. Kaming apat kasama nyo hanggang dulo. Mr. Epektibo, Philip Salvador. And of course, huwag niyo rin pong kalimutan si Attorney Jimmy Bondok. Siya yung isa sa mga unang naghikayat kay former President Duterte na tumakbo. Sila yung kumanta ng takbo, ayaw na nga tumakbo. Nagkanta pa rin sila ng takbo na kaya tumakbo tuloy. That was October 2015. Pumunta nga sila ng Davao. Actually, tapos na yung filing. Ako, nag-suggest lang po ako na mag-file lang po ng substitution without assurance na magpa-file. Pero the rest is history. Walang drama po yun. Nag-unfold po yun. At ang Pilipino naman po ang nakikinabang. Kaya po ako'y nalulungkot minsan na makarinig na sinisisi si Tatay Digong sa mga ganito. Sa totoo lang po, sabi ko nga, di ba, ang Pilipino po ang nakinabang sa ginawa niya. Para po yun sa kinabukasan ng ating mga anak, yung sakripisyo ginawa po niya para sa ating bayan. Palakpakan naman po natin si Tatay Digong. Of course, unahin nyo si Atty. Jimmy Bondok. Matalino po ito, naging abogado po siya. Sa pagtatrabaho niya, nagsikap po siya na maging abogado. I'm happy for Jimmy. Proud po ako dahil nahirap maging abogado. Anak ko lang po, happy lang ako dahil nung Friday meron po akong anak. CP lawyer na po, yung aking anak. Naging summa cum laude sa Lasal, naging top 3 sa accountancy. Ngayon naman, valedictorian siya sa Ateneo College of Law. So, may CPA lawyer na po ako. Proud lang po ako. Pero walang hilig sa politika. Yun lang. Tama naman siya. Dumi ng politika. Minsan, pag sa sobrang dumi ng politika, masusuka ka talaga. Sobrang nasusuka. Ako, ganun talaga ako. Dahil hindi po ako politiko. So, tulungan niyo po yung mga kasamahan ko, please. Senator Bato, si Ipe, si Atty. Jimmy, Atty. Raul Lambino, Atty. JB Hinlo, sila, Atty. Marcoleta. Tulungan po natin lahat. Yung team Duterte po. Kahit unahin niyo po sila. Basta importante po, dumami po yung mga kasamahan namin sa Senado. Importante muna numero, nadami po yung mga kasamahan namin sa Senado. Tama, sabi ni Senator Bato, numbers game po yan. Kahit anong pagsasabi mo dyan, pagdating sa botohan, ay talo ka talaga. Pero totoo yung sinabi ni Senator Bato, hindi po kami pumirma sa BICAM. Ako mismo, hindi talaga ako nag-attend. Hindi talaga ako pumunta nun. Dahil nalungkot po ako na na-zero ang budget ng PhilHealth. Alam nyo ba na isa yan sa pinaglaban ko? Nagkaroon na po ako ng 10 hearings sa Senado. First 5 hearings tungkol sa health emergency allowances. Dahil maraming nagreklamo sa opisina ko na hindi pa nababayaran ang HEA. Services rendered na ito, hero ng pandemya. Sila yung nagpawis, nagpagod, nagsakripisyo sa panahon ng pandemya. Hindi pa nababayaran ang kanilang HEA, health emergency allowances. So sa ating pagpupursige, nabayaran sila ngayon, na-release yung 27 billion, ongoing yung pagbabayad. So sa hearing ko, pagdating ng 6th hearing, kasi nagtaka po kami, bakit na kinuha yung excess fund ng PhilHealth na 89 billion. Yung pala sobra yung pondo nila, meron silang reserve fund, excess fund. So sabi ko, bakit yun naman kukunin ng National Treasury? Saan gagamitin? Para sa akin, PhilHealth po yun. Health nga, di ba? Totoo lang, ang dami po naghihingalong pasyente. Hindi makalabas sa ospital, ayaw magpa-ospital dahil sa takot sa babayarin sa ospital. Totoo po yan. Tapos, kukunin lang po yung kanilang excess fund.
Ngayon, pagkuha ng excess fund, buti na lang, salamat sa Supreme Court, nag-TRO sila, pero 29 billion na lang po ang pinigilan nila kasi yung 60 billion, kinuha na talaga ng National Treasury. Kasi andyan dyan po yung reserve fund nila na 500 billion. So, naka 5 hearings po ako. Sabi ko sa PhilHealth, sobrang pondo ninyo. Sana naman, dagdagan nyo yung benepisyo ninyo. So, meron po akong pinakomit sa kanila. Tinanggal na nila itong single period of confinement policy. Ano po ito? Bawal tanggalin. Bawal kang magpa-admit ng 2 beses sa isang sakit. Kalukuhan naman yan. Halimbawa, ikaw ma'am, nagka-bleeding ka. Pneumonia ka. Sabi ng PhilHealth, bawal i-cover within 90 days sa pangalawang beses. Kalukuhan yun. Tinanggal na nila September 30. Ngayon, nangako sila, isasama na nila yung dental services, check-up sa mata, salamin. Salamat. Ngayon, sabi nila, tatanggalin na rin po nila ito pong 24-hour confinement policy. Ano po ito? Kailangan mo magpa-admit ng 24 hours bago i-cover ng PhilHealth. Ba't hindi mo lang pambili ng gamot? Ba't kailangan mo pang ipa-admit ka pa ng 24 hours? Sayang naman yung pambayad sa kwarto, di ba? So marami silang polisiya na dapat nilang ayusin. Dapat i-update nila at sa ating pagpupursige, yun naman po ang kanilang ginagawa. Nalungkot lang po ako, paano nila expand yung benefit packages? Paano nila increase yung mga case rates nila na pinangako nila? Eh kung zero naman po. Eh tayo, kaltas sa sahod natin. Meron pong isang provincial health officer ng Camarines Norte. Nagkasakit siya, 4 million ang billing niya, ang kinaltas ng PhilHealth, 26,000. Na-admit siya muli, 6 million. Kinaltas ng PhilHealth, 29,000. Ang nakuha lang niya sa PhilHealth, 56,000 out of 10 million. Namatay na siya, nagkasakit pa siya. Ang sakit nito, ang nakaltas sa sweldo niya, 200,000. Ang binigay ng PhilHealth na benefits, 57,000. Lugi pa, namatay pa siya. So dapat po ayusin niyo po inyong pamamalakad sa PhilHealth. Nalulungkot lang po ako dahil paano nga nila implement itong dapat nilang implement kung zero ang budget nila. Ang tanong dyan, sana punta? Bakit siniro sila? Dapat po, PhilHealth para po sa health. At nasa batas po, nasa syntax law, na ang pera po ng kinolekta noong 2023, gagamitin po dapat sa universal healthcare. Yan po ang PhilHealth. So, patuloy po ang aming pagdidinig sa darating na Miyerkules. Monthly naman po yung hearing namin dyan sa Senado, sa Committee on Health. Dahil sa health emergency allowances at ito po sa PhilHealth. So, marami pang dapat na gawin. Ako naman, tahimik lang po akong nagtatrabaho. Hindi naman po, hindi po ako yung tipong palaaway, pero nagsiservisyo lang po ako. At kailangan ko nagsasalita naman po ako para sa Pilipino. Lalong-lalo na po, karapatan na po ng Pilipino yan. Lalong-lalo na po sa kalusugan. The more we should invest sa ating healthcare system, health is wealth po. Ang pera ng health ay dapat mapunta po sa health. Dahil maraming mga kababayan, kaya naisipan ko ngayong Malasakit Center noon. Dahil yung mga kababayan natin naghingi ng tulong kahit sa ahensya, pumipila na madaling araw dyan sa tabi, nag-aantay para lang po makahingi ng tulong. Eh, ba't mo pahirapan ng Pilipino? Pera po yan ng Pilipino. Dapat po ibalik sa kanila. Diyan po nag-umpisa yung Malasakit Center. Diyan ko po naisipan. Asahan nyo yung mga proyektong isinusulong ko as chairman ng health. Malasakit Center, Super Health Center, Regional Specialty Center. Batas na po yan. Sinulong rin po natin. Sports naman po. Isang paraan po na labanan natin ng illegal na droga. Kami ni Senator Bato, galit kami sa illegal na droga. Pagtaka yung mga pinangbibigtang na sobrang galit namin sa droga noon pa. Bata pa kami, galit na kami sa droga. Kaya wala namang maniniwala ang Pilipino. Sino ba maniniwala na... Ngayon naman, as chairman sa sports, gusto kong labanan ng illegal na droga. Through sports naman po ito. Proud lang ako bilang chairman ng sports. 2019, umpisa po ako naging chairman ng sports. Naka-first ever gold tayo sa Tokyo Olympics. Ngayon naman sa 2024 Paris Olympics, naka-2 gold po tayo. Chairman po ako ng sports for